Para sa mga naghahanap ng opportunity or gusto mag-apply sa cruise line is ang CF Share po, naghahanap po sila ng potential candidate na narito ang position na nasa gilid, pakibasa na lang po. Ang opisina nila nasa Metro Manila, nandito sa Intramuros, CF Sharp. Sa mga nakakaalam kung saan ang opisina ng CF Sharp, pwede kayong pumunta ron at mag-apply. November 6, November 7, walk-in po yan. Pwede kahit sino dyan mag-apply. Basta related doon sa position na nakikita ninyo. Again, pwede po mag-apply dyan ng high school graduate. Pwede dyan yung mga undergrad at pwede rin yan dyan yung sa mga graduate po. Pero importante, syempre kailangan meron kayong job experience. Huwag po tayo pupunta ron na wala kayong job experience na mag-a-apply kayo doon. Syempre international yung a-applyan ninyo. Yung dito nga sa Pilipinas, kapag nag-apply tayo, hinahanapan tayo ng job experience. Ano pa kaya yung international? 'Di ba? Mas maganda pumunta kayo doon na meron kayong job experience at meron kayong mga supporting documents. Ano ba yung mga supporting documents na kailangan nyo dalhin? Syempre kailangan meron kayong seaman book, meron kayong basic training, meron kayong resume, updated resume, or meron kayong mga naka-COP na tulad ng SDSD, basic training. Kaya ang importante, NBI. At kung ano-ano pa, napakadami po ng requirements, pero yung mga nabanggit ko, yan lang naman yung mga basic na kailangan nyo dalhin kasi pag mag-a-apply pa naman kayo. Huwag kayong kuha ng mga documents ng kung ano-ano. Kung wala pa naman kayong agency or wala pang humahawak sa'yo or hindi ka pa na-hire para naman yung budget mo is magamit mo sa iba. Ngayon kapag pinakuha ka ng mga NC1, NC2, NC3 ng agency, doon ka sumunod sa kanila. Wag ka munang kumuha ng pangsarili mo na gusto mo lang kumuha dahil yung ibang nakikita mo ay may mga trainings din. Hindi kasi pare-pareho lahat ng agency ng requirements para naman yung panggastos mo is pwede mong magamit sa iba. Again, bago kayo pumunta dyan, kailangan meron kayong naka-ready na mga naka-xerox or nakaset na mga documents nyo kasama ng resume nyo para hindi naman kayo nahihirapan or hahanapin pa yung mga xerox nyo para ipasa sa kanila. So advantage talaga dyan sa kanila yung merong job experience, advantage sa kanila yung may mga documents. Tandaan po natin, hindi porket meron tayo mga job experience is pasado na tayo. Siyempre may mga interview yan, may mga process po yan sa mga mag-a-apply. At hindi naman po ibig sabihin na yung mga nagtrabaho lang sa 5-star yung tinatanggap nila. Yun po depende. Depende sa position na a-applyan mo at depende sa skills na meron ka at depende doon sa job experience na meron ka. Yun ang importante ho doon, yung job experience. Okay din ho dyan yung mga nasa age na rin or age limit na nagtatanong kung ano daw ba yung age limit. Alam nyo, napaka-importante ng job experience. Doon talaga sila nagbabase. Meron naman nakaalis dyan na 47 na, 48, pero yung job experience nila is talagang mahaba. Umabot ng 10 years, umabot ng 12 years, 13 years, 15 years. Tandaan natin, ang kailangan natin dyan, budget. Pag mag-a-apply ka sa cruise line. Sa interview, kailangan maipasa ninyo. At yung job experience na dapat ay meron kayo. Kasi international yung a-applyan ninyo. Kailangan related doon sa position na kanilang pinost ang yung meron ho kayo. Dapat related doon sa position a-applyan ninyo. Iba kasi nag-a-apply, kala nila apply lang ng apply, ma-hire sila, namimili sila kung ano ibigay sa kanila. Hindi ho, dapat specific po dapat yung pag-a-apply ninyo or mga position na kukunin ninyo. Hindi ho yung tatanungin kayo na anong position, sasabihin ninyo is kahit ano pong available. Hindi po yan uso doon. Kung anong position o yung current job na meron kayo, yun yung a-applyan nyo doon sa agency. Hindi yan pareho dito sa Pilipinas or local na kapag tinanong ka anong position na a-applyan mo, is sasagot mo kahit ano po, ay hindi po pwede yun. Dapat specific. So ayun po, good luck po sa pupunta sa November 6 and November 7. Walk-in po yan at welcome po yan sa iba. So good luck po sa inyo.